Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at alam mo yung common line ng mga beginners na mag-a-apply ako 'pag ready na ako, mag-aaral pa ako ng konti, hindi pa ako confident, kailangan ko pa mag-improve bago ako mag-try or bago ako mag-send ng mga applications. So, if you think about it, it sounds responsible and it sounds smart naman yung mga sinasabi nila. Pero here's the uncomfortable truth. If you're waiting to feel ready, you're already delaying your future. So habang naghihintay ka maging ready is dinedelay mo na yung future mo. Yung future na ikaw, yung future na mas better compared sa situation mo ngayon. So yung readiness kasi is hindi siya totoong destination. Kasi kahit kailan meron ka pa ring kulang. So baka feeling mo kulang ka pa sa skills, kulang ka pa sa knowledge, or meron ka pang hindi alam. So baka mag-aaral ka pa ng tools, mag-aaral ka pa kung paano gagawin yung resume mo, mag-aaral ka pa kung ano yung mga like powerful na resume or yung mga effective na mga resume. So dahil doon nagpe-prepare ka na nagpe-prepare, so ang ginagawa mo is you tend to um either you'll watch a lot of videos sa social media or sa YouTube. You'll take a lot of different courses, baka mga free courses or mga paid courses. So kung hihintayin mo yung moment na 100% ready ka na, is definitely hindi dadating yung moment na yun. Hindi darating yung time na yun. Karamihan kasi ng mga beginner ngayon is stuck sila sa preparation mode. Dun sila natatagalan sa preparation mode eh. Ang dami nilang kinukuhang mga courses para magkaroon ng mga certificate. Ang dami nilang preparation na ginagawa. And ang problem naman kung bakit ang mga beginners ay stuck sa preparation mode. Kasi yung preparation mode is comfortable siya na pace. Kasi nag-aaral ka pa ng kung ano-ano. Let's say pinag-aaralan mo yung niche mo or pinag-aaralan mo kung ano ba yung ginagawa ng isang VA para magkaroon ka ng idea kung ano yung dapat mong gawin. Nagre-research ka pa ng kung ano-ano. Ayun, nagre-research ka ng mga bagay na related dun sa niche mo na gusto i-pursue. Tapos, ayun nga, nagpe-prepare ka, let's say, for interview, nanonood ka ng mga YouTube videos kung paano mo i-approach yung interview mo or how you can present yourself sa interviews. And the reason bakit stuck yung mga beginners sa preparation mode, kasi dito sa preparation mode is wala kang rejection na pagdaraanan. Unlike kung ma-interview ka na tapos ma-reject ka or mag-start ka na mag-apply, doon na mangyayari yung mga rejection eh. Kasi normal talaga nadadaan ka sa rejection phase. Pero pag doon ka lang sa preparation mode, wala kang matatanggap na mga rejection doon. Also, wala ding failure kasi wala ka namang pinag-a-applyan eh. Wala ka namang mga interview. And walang embarrassment. So, hindi ka mahihiya pag hindi ka natanggap, pag nag-fail ka, or pagpapasok ka na sa interview, hindi ka mahihiya or walang embarrassment kasi wala ka namang mga interview and nandun ka pa lang sa preparation mode. Pero also, one big truth is wala ka ring progress pag nandun ka sa preparation mode. Kasi yung pinakamalaking progress na magbibigay sa'yo is pag nagsimula ka ng mag-submit ng mga applications mo. So, ito yung reverse na katotohanan kasi karamihan ng mga tao tingin nila na ang dapat mangyari is magpe-prepare ka muna para sa ibang bagay. So, ayun nga yung freelancing or being a virtual assistant. So, tingin nila ang mangyayari is magpe-prepare muna sila and then after mag-prepare is saka sila magte-take ng action. Pero ang reality sa freelancing or ang reality sa pagiging virtual assistant is
Ang mangyayari muna is magte-take ka muna ng action, te-take ka ng actions, bago ka maging ready. Kasi habang nagte-take ka ng action, habang nag-a-apply ka, ah, habang nag-a-apply ka nagkakaroon ka ng mga, feedback. So, nagre-reply ka sa mga client, and also nagkakaroon ka ng mga interviews. So, pumapasok ka sa mga interviews, which is a big help kahit hindi ka matanggap. Important is, nagkaroon ka ng another experience of being in an interview. So, you will feel more ready and more prepared on your next interview. And when you have interview, or when you get responses from client or from employers, is you also get rejections. So pag nagkakaroon ka ng rejections and feedback, is nag-a-adjust ka, or binabago mo yung mga ginagawa mo, or ini-improve mo yung mga kailangang i-improve. And with those things, dun ka talaga natututo compared sa preparation mode lang. So, everyday na naghihintay ka, everyday na nag-aaral ka, ang nangyayari is nag-i-improve lang yung theory mo about how working as a virtual assistant works, and nagkakaroon ka lang ng mga ideas on how it works, pero hindi ka nagkaka-experience. So, hindi mo talaga na-experience kung paano mag-work as a virtual assistant, kung ano ba talaga yung ginagawa, ano yung routine araw-araw. And also at the same time, hindi ka rin nagkaka-feedback from client or from employers. So, ang result, kahit napakatagal mo nang nagpe-prepare or kahit napakatagal mo nang nag-aaral, is feeling mo stagnant ka pa rin. And now, let's be honest, napakaraming mga VA na nagsasabi na hindi pa ako ready. Kaya nagpe-prepare sila ng sobra-sobra. And minsan um, yung term na hindi pa ako ready is, ibig sabihin lang nun is takot silang ma-reject, takot silang magkaroon ng mga rejection sa mga interview and sa mga discovery calls nila. Takot silang mag-fail, takot silang mapahiya. So yung hindi pa ako ready is basically disguise lang yon sa takot nila. Ayun nga, yung takot na ma-reject, takot na mag-fail, takot na mapahiya sa interview, or kung ano mang takot yun. So, kaya ikaw, yung sariling utak mo gumagawa ng safe na excuse para sa'yo. Kaya sinasabi mo na magre-ready pa ako, and then vina-validate naman yun ng utak mo na, ay nga, mag-ready ka muna, mag-prepare ka muna, mag-aral ka muna lalo. Pero to be honest, yung preparation without execution is dinedelay mo lang yung fear mo. Pero ano nga ba talaga yung magpapa-feel sa'yo na ready ka o na ready ka na? Hindi courses, hindi kung ano mang course yan, free or paid courses, hindi videos dito sa YouTube, sa social media, sa TikTok, o kung saan man yan. Hindi rin yung perfect resume. Ang tunay na magpapa-ready sa'yo or nagpapa-ready sa'yo is pag nagsimula ka ng mag-submit ng applications, yung real na mga applications, tapos nagkaroon ka ng mga real na mga reply from clients and employers, pag nagkaroon ka ng real na mga rejections, and when you get real rejections, that is the time that you make adjustments. Kasi ang experience ang nag-i-indicate ng readiness ng isang tao, and hindi feeling. So, instead of thinking kung ready na ba ako, ready ka na ba, isipin mo kung na-expose ka na ba sa real process or sa real world, sa real VA world. Kasi exposure builds confidence, skill, clarity, and improvement. So, now let's end with this. Kung naghihintay ka pa rin ng ready, or kung naghihintay ka pa rin nung ready feeling, hindi ka nagpre-prepare, ang ginagawa mo is pino-pause mo yung progress mo.
Kasi sa freelancing or being a VA, action creates readiness, experience creates confidence, consistency creates results. And once you start before you feel ready, you stop waiting for the perfect moment and you start building the real one. This is Socially Awkward VA. I'll see you on the next one.